me or say you're sorry. Isang araw, mayroong isang pamilya na mayaman at maraming negosyo. Sila ay nabiyayaan ng isang anak na nagngangalang Stephanie. Ang ama ni Stephanie ay isang CEO ng isang kumpanya at ang kanyang ina naman ay isang nurse sa isang malaking hospital. Dahil sa pagiging abala ng kanyang mga magulang sa trabaho, hindi na siya masyadong naasikaso ng kanyang mga magulang. Lumaki siyang wala sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang. Kahit nakukuha niya ang kanyang gusto, hindi pa rin siya masaya. Isang araw, sa kanyang pagpasok sa paaralan, siya ay umupo sa isang sulok ng gusali. At dalawang babae ang napadaan at nakakita sa kanya. Hala, bakit ka malungkot? Oo nga, ano yan? Kung ganon, maaari ka pa namin maging kaibigan? Oo nga, maaari ko pa naman. Oo naman. At nagkaroon na nga ng kaibigan si Stephanie ng kanyang mapagpapatuhan at mapapagkatiwala. Kahit na madalang lang makasama ni Stephanie ang kanyang mga magulang, lagi siyang nasasermonan ng mga ito kahit na wala naman siyang ginagawa dahil na din sa pagod sa trabaho, sa kanya na ibubugtong ang galit. Ayusin niyo yung trabaho niyo. Galit mo yan? Hindi na ako pumanaw sa baka. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kababayan ng tao, nagpapagabi ka sa daan. Lagi ka na lang ganyan, hindi mo na kami inisip. Alam mo ba pagod na pagod kami sa trabaho? Bakit nga? Inisip niyo ba ako? Puro na lang kayo trabaho. Hindi niyo ako tinanong, okay na ako eh. At dahil nga nagkasagutan sila ng kanyang mga magulang, napagpasyahan ni Stephanie na pumunta na muna sa kanyang mga kaibigan at doon magpalipas ng sama ng loob. Stephanie, napadalo ka. Ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? At nagkasunduan na nga silang uminom sa katagugugan. Tara, inom na lang tayo para makalimutin yung kay Contina. Tara, isama na rin natin sina Axel, Jewel, at Ral. At magdamag na nga silang umiinom. Sa sobrang dami ng kanilang nainom, hindi na nila namalayan, sila ay nakatulog na sa kanilang kinauupuan. Ilang oras lang ang nakalipas, sina Axel at Ram ay nagising sa kanilang kinauupuan. Hindi nagtagal, si Stephanie ay nagising din sa kanyang kinauupuan at nagkayayaan na nga silang umuwi. Ako na po. Dalaw ila tayo ram. Sige, ulit gising ka na pala. Gusto mo sumama? At inuwi na nga siya ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa kalasingan nito, hindi niya alam at wala ang kanyang mga magulang.
kinaumagahan, pumatok sa pinto ang kanyang mga magulang. Dahil sa anong oras na ay hindi pa din siya tumatulog. Stephanie. Stephanie. At nakita na lang nila na nakalusay na sa sahig ang kanilang anak. Agad nila itong isinugod sa malapit na hospital. At doon na nga na-realize ng mag-asawa. Alakin na napagkukulang natin ni Stephanie. Kasalanan natin to, kaya natuto siya mag-rebelde. Makalipas ang isang linggo sa ospital, lumabas na si Stephanie at nakauwi na ng bahay. Siya ay kinausap ng kanyang mga magulang at humingi ng paumanhin kay Stephanie. Anak, pwede ka ba namin kausapin? Anak, pagpaukuhin mo kami ng mga nasa hindi ka namin Sorry anak dahil kailan namin na-realize na marami kami pagkukulang at hindi ka mabigyan ng ganang atensyon dahil busy kami sa pagtatrabaho upang mabigyan ka lang. Mabigay ang iyong mga pangkulang. Ma'am, Dad, sorry din po sa inyo. Alam ko po mali po yung mga nagawa ko. Ngunit sana po mapatawad niyo din ako. Oo, anak, basta huwag mo na ulit-ulit. Yan, ha? Yes, Dad. Simula ngayon, bibigyan ka na namin ng atensyon. Talaga po, Ma'am? Oo, dahil mag-resign na ako sa aming trabaho. Ikaw na ngayon ang priority ko. Yay! Thank you, Mom and Dad. Para sa'yo, gagawin namin para sa'yo. Tama yun. Nagkaayos na ang buong mag-anak. Matututunan natin sa kwentong ito na hindi lang pera ang mahalaga sa isang pamilya, bagamat ito ay kailangan sa buhay. Pero mahalaga din ang emosyonal na suporta sa buong pamilya, lalo na sa mga anak.